Tila paraiso sa ganda ang mga tanawin. Probinsyang napalilibutan ng mga burol at karagatan, lugar na may makulay na kultura at tradisyon, mayamang kasaysayan, at sagana sa mga katakam-takam na pagkain. Ngayong gabi, bibisitahin natin ang mga islang nasa dulong hilaga ng Pilipinas. Nupungsu sa New Batanes, mga isla ng Batanes. Ang island province of Batanes sa dulong hilaga ng Pilipinas may tatlong main island, ang Itbayat, Batan at Sabtang. Home of the winds, tahanan ng hangin. Ganito kung tawagin ang probinsya ng Batanes. Dahil nakaharap ito sa Pacific Ocean, madalas itong daanan ng bagyo. Kaya naman napakahirap tumira sa ganitong klaseng lugar. Pero bilib ka rin sa mga Ivatan kasi nakatuklas sila ng iba't ibang klase ng pagkain na bagay sa mga lugar katulad ng Batanes na napakarahas ng klima. Dito sa bayan ng Mahataw sa isla ng Batan, matatagpuan ang Jura Fishing Village. Isa itong komunidad kung saan ang panghuhuli ng isda, isang sagradong gawain para sa mga Ivatan. Ang fishing season sa Batanes nagsisimula tuwing Marso at nagtatagal hanggang Mayo. Isa sa mga isdang kanilang pinupuntirya ang mga naglalakihang arayo o mas kilala sa tawag na dorado. Sa isang restaurant sa Basco, specialty nila ang mga putahing gawa sa dorado. Dorado is Spanish for gold or ginto. Kasama ko ngayon dito si Chef Julie, na isa sa mga eksperto sa pagluluto ng dorado. Ano ba iluluto nating klase ng dorado? Bali, ma'am, dorado adobo sa gata po. Dorado adobo sa gata. Oo. Sabi ninyo talagang ang dorado, sikat na sikat talaga dito sa Batan. Opo, Tapos ang ganda-ganda daw niya sa ilalim ng tubig. Opo. Parang ginto daw yung kaliskis. Nag-iiba-iba po kasi yung kulay niya, kasi Oo. pino po yung kaliskis niya. So, nag-iiba-iba po yung kulay niya pag nasa ilalim ng tubig. Ito, kinaliskisan na natin Opo, ito. opo. Tinanggalan na ng kaliskis. So, eto po, sindihan natin yung ating kalan. Initin lang po natin kaunti. Sa pagluluto ng dorado sa gata, igigisa muna ang luya na magtatanggal ng lansa sa isda. Isusunod ang bawang at sibuyas. Pagkatapos, dadagdagan ito ng toyo, suka at tubig. Simpleng-simple, parang Madali lang. lang. So, eto na po siya. Kumukulo na po siya. Lalagay po natin yung ating dorado. Parang may yellowish siya, no? Opo, ayan po, mami, yung lumalabas na kulay niya. Pag nasa ilalim po ng dagat, ayan po yung kulay niya. Tapos po, takpan po natin. Patuyuan natin kaunti. So, hintayin lang natin siyang Opo. matuyo ng konti. Opo. O, para talagang sumuot na Opo. yung flavor doon Yung sa lasa po niya. sa dorado. Eh, buti hindi naman sila nauubos. Hindi naman po, ma'am, kasi dito po sa amin sa Batanes, bawal pong mangisda basta-basta. Hindi ka po pwedeng kumuha ng isda na maliit. Kaya naman, yung karamihan ng mga doradong makukuha dito sa Batanes, talagang malalaki Opo, na. opo. Because kung maliit siya, Hindi po pwede. ibabalik. Opo, Hindi isasauli. pwede. Opo. Isasauli sa dagat. Kapag pumuti na ang dorado meat, titimplahan ito ng paminta at asin. At para may konting sipa ng anghang, lalagyan din ito ng siling berde. Hayaan na natin siyang Yan na maluto po siya. by itself. Ayan po, Ayun. pwede na po siya. So, lalagay lang po natin yung ating Gata. gata. Wow. Tapos po, pag may gata na siya, antayin na lang po natin, wag na po natin siyang takpan. Kasi po, kadalasan po, pag tinatakpan po, naman na ilagay yung gata, pag tinakpan mo, nagbubuo-buo yung gata niya, hindi po mapasok yung lasa doon sa isda. Wow! At eto na ang ating doradong adobo sa gata. Uy! Ang bango! Bango! Tingnan na natin. Ang lambot niya, ah. Ang sarap ng sauce. Tsaka mukhang ang lambot-lambot nung nung meat. Ay! Ang sarap. Very, very, very tender. Tingnan mo, kung gaano siya kalambot. Perfect.
Saktong-sakto. Sarap, sarap. Pero kung ang hilig mo naman ay humigop ng mainit na sabaw, ang kanilang pambato, Cocidong Dorado. Sa pagluluto nito, pakukuluan sa tubig ang sibuyas, bawang at kamatis. Saka isusunod ang dorado. Ang dorado ay napakasarap para sa kusido sapagkat ito ay may malambot na laman at madaling sumuot ang lasa. Kapag luto na ang isda, sunod na ilalagay ang talbos ng kamote, siling berde at mga pampalasa gaya ng asin at calamansi juice. Hayaan lang itong kumulo ng 3 minuto. At ito na po ang ating kusidong dorado. Pwedeng-pwede na po siyang tikman. Ah, nice. Masarap. Iba talaga yung meat nitong dorado. Napaka-tender niya, madali siyang lunukin. Tapos madaling mag-absorb ng flavor. Sarap. Masarap din. Very refreshing. Isa pang bestseller nila, Buttered Grilled Dorado. Ibababad muna ang dorado meat sa calamansi juice, black pepper, salt at sugar nang hindi bababa sa 30 minutes. Pagkatapos, ilulubog ito sa tinunaw na butter, saka ito iihawin. Ang butter po ay magdadagdag ng linamnam sa ating dorado. Habang iniihaw, bubudburan ito ng tinustang bawang. Ayan, ready na po siya. Patayin po natin. Transfer po natin sa lalagyan. Ito na po ang ating butter grilled dorado. Meron siya actually sauce dito sa tabi ko, pero titikman ko ng walang sauce. Sarap din. Masarap din siya. Nag-iba yung lasa niya kaagad, ah. Pero dito sa 3 dishes na to, dun pa rin ako sa adobo sa gata. Kakaiba kasi talaga yung flavor nito. Sobrang favorite ko yung ganitong klaseng luto. Sarap. Sa tuwing binabayo ng bagyo ang probinsya ng Batanes, malaking hamon ang supply ng pagkain. Pero sa ganitong sitwasyon, nangingibabaw ang katatagan at likas na mapamaraan ng mga Ivatan. Nakaisip sila ng iba't ibang paraan para mapreserba ang kanilang mga pagkain. At pangunahin na dito ang pagdadaing. Kasama ko dito si Tatay Eddie, isa sa mga sikat na nagdadaing ng dorado. Kayo rin ba ang humuli nito? Wow, grabe. Ang laki nito, Tay, ah. Ito, malaki. Oo. Tapos pinaka na yan eh. Grabe. Tira na yan. Tingnan mo yung karamihang size. Ito yung pagkaramihang size. Ganito pala itsura ng dorado, no? Mahal daw yung ganito, ah. Mahal. Pag nadaing ng ganito, 700 o kaya 800. Ang mahal naman. Oo. Ang dorado naman talagang special dito sa Batanes eh. Kasi pag ito, dinaing ninyo, buong taon na yan, makakakain Oo. kayo niyan. Kahit 2 taon yan na Hindi yan masisira. nakabalot, hindi na yan masisira. Simple lang daw ang pagdadaing ng dorado, inaasinan lang ang lahat ng parte nito. Tapos po, nakasabit lang siya na ganyan. Gaano katagal po? 1 linggo, basta ganitong mainit, pwede nang hindi ilabas. Saka Para matigas kailangan na maging matigas. matigas na matigas siya. Oo, para Parang bato na, oh. Eh, paano po ito kakainin kung ganito katigas? madali lang lumambot, ilaga mo lang sa tubig lang. Pag nilaga mo sa tubig. malambot na rin, pwede mo nang itirito pagkatapos ng ilaga. Eh, kasi naman, noong sinuunang panahon, wala namang mga refrigerator, wala namang freezer. Ganito So, yung- syempre, kung gusto nilang ma-preserve yung isda, ganito ang ginagawa nila. So, kailangan patigasin talaga itong matigas na matigas. para preserve talaga. Para preserve siya talaga. Parang kung ganitong kulay na, tingnan mo, iba kaysa dito. Pag umitim na mismo yung karne. At saka, dapat talagang maalat para hindi nangangating. Gaano katagal itong pinatuyo? Mga 2 linggo.
Napaka-espesyal nitong isdang to. Ginto talaga, ha? Isa pang isda na sagana sa isla ng Batanes ang tinatawag nilang dibang o flying fish. Tila lumilipad kasi ang mga isdang ito sa tuwing tumatalon sa dagat, gamit ang kanilang malalapad at mahahabang pectoral fins na tila mga pakpak. Magkano po yung ganyan? Ang kilo niyan? Yung piraso po. Per piraso, magkano po isang piraso? 10. Ang mga ivatan, dinadaing din ng dibang. Ang tawag nila dito, may tahes. Kumpara sa dorado na dinadaing ng ilang linggo, ang may tahes binibilad lang ng isang buong araw. Sa restaurant na ito sa Bascod, dibang dishes ang binabalik-balikan ng kanilang mga parokyano. Ang bestseller nila, lumpiang dibang. Ituturo ni Nanay Lydia sa atin kung paano ito iluto. Yung fish, kailangan it should be clean. And then afterwards, you boil it. After that, patuyuin. And then ito ang kalabasya na siya. Sa isang lalagyan, paghahaluin ang ingredients. This is my secret ingredient. This is pineapple, chopped carrots, chopped raisins, chopped mushroom, and then mix. Sunod na ilalagay ang itlog. Pag nahalo na ang ingredients, pwede nang ibalot ang mixture sa lumpia wrapper. Ito na ang lumpiang dibang. It's good. It's fish. Yeah, like it. Lumpia. It's not too oily. Malasang malasa. Isa sa ipinagmamalaking yaman ng Batanes ang malawak nilang karagatan. Bukod kasi sa malaparaiso nitong ganda, sagana rin ito sa seafood. Tuwing low tide, lumulusong sa dagat sina Nanay Marites para manguha ng makakain. Hi, Nay! Ano pong kinukuha ninyo? Tahong na maliliit. Abong. Anong tawag dito? Abong? Oo nga, no? Pero, bakit parang ano ba ito? Paa ba to? Ah, hindi. Ugat. Kinakain ito? Anong naman ito sa loob? Ay, parang tahong nga talaga. Isang uri ng shellfish ang abong na nahahawig sa tahong. Pero kumpara sa tahong, di hamak na mas maliit ang abong. Paano mo malalaman? Kakapain mo lang. Sa shell niya mismo tumutubo yung ano, yung halaman. So kailangan mo ngayon siyang hanapin mula dun sa ilalim. Kinakain ninyo ito? Ito po ito. Masarap po ito. Parang tahong din ang lasa. Mas masarap pa sa tahong. Talaga? Kahit na ganun siya kaliit? Paano nyo na... lang yung laman. Maliit lang yung laman. Ng tahong. Paano ninyo nalaman na pwede pala itong kainin? Kumakain ko ng mga naunang ano. Mga ninuno ninyo talagang kumakain na ng abong? Sa mga lugar katulad ng Batanes na napapaligiran ng dagat, kailangan very resourceful yung mga tao. Kailangan kabisado nila kung ano yung pwede ibiyaya sa kanila ng karagatan. Imagine, no? Sa ilalim nitong mga halahalaman na to, makakakuha pa pala sila ng pagkain. Kaso lang, mukhang marami-raming abong ang kailangan natin para mabusog ka. Ang liit nito eh. Pag marami kayo sa pamilya, kailangan marami ka rin dito. Maraming nagsasabi na ang Batanes daw ay isa sa mga huling paraiso dito sa norte. Hindi ako magtataka kung bakit. Kasi yung mga tao dito, sobra yung pagpapahalaga nila dun sa kanilang karagatan, yun dun sa kanilang kalikasan. Talagang nire-respeto nila. At kung paano yung gawin ng buhay ng kanilang mga ninuno noon, pinagpapatuloy pa rin nila hanggang ngayon. Pero habang nangunguha kami ng abong, ang alon unti-unting lumalakas at ang tubig nagsisimula na rin tumaas. Pumapasok na yung tubig! Kailangan makarami kami! Bago mag-high tide! Makalamunin ako ng alon dito. Wala pa
nakakatuwa dito sa Batanes kasi kung ano yung practice ng mga ninuno nila noon pa man, ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Talagang napakasimple pa rin ng buhay, malapit sa dagat, malapit sa kalikasan. Syempre, di ba, kapag ang pagkain galing sa kalikasan, mas masarap at mas healthy. Ang mga abong fresh from the sea, main ingredients sa ipinagmamalaking recipe ni Nanay Juliet, ang sinabawang abong. Pagkatapos natin manguha ng abong, lilinisin muna bago lutuin. Inaalis natin tong mga dumi, pati ito kasi may buhangin dito. So alisin mo yan. Pagkatapos linisin, hugasan sa tubig para maalis yung dumi. Simple lang daw ang pagluluto nito. Igigisa ang bawang, luya at sibuyas pagkatapos lalagyan ito ng tubig. Ayan, kumukulo na. Lagyan muna natin ng konting asin. Itong abong na ito yung pinakatahong dito sa Batanes. Hayaan lang itong kumulo ng 3 hanggang 5 minuto. Kapag bumuka na ang shell ng abong, luto na ang sinabawang abong. Masarap siya, nakaka-refresh. Compare dun sa halaan, halos kaparehas niya. Pero para sa akin to the best. Isa pang shellfish ng Batanes na kadalasang dinarayo ng mga turista ang tatus o coconut crab. Umaabot ang bigat nito hanggang 4 na kilo at lumalaki ng hanggang 18 inches ang haba. Coconut crab ang tawag dito dahil niyog ang madalas nitong kainin gamit ang mga naglalakihan nitong sipit. Karaniwang nakikita ang mga tatus sa mga batuhan sa dalampasigang maraming puno ng niyog. Pero dahil kabilang na ito sa endangered species, simula ngayong taon, mahigpit nang ipinagbabawal ang panghuhuli at pagkain ng tatus ayon sa Section 97 ng Republic Act 8550. Binabawalan po kasi ilabas kasi sa batas talaga endemic na yung coconut crab. Pero ito po'y traditional na pagkain ng typical na Ivatan. Pero para sa mga turistang umaasang makatikim ng tatus sa Batanes ngayon, huwag kayong malungkot. Dahil meron silang seafood na pantapat sa linamnam ng tatus, ang payi o rock lobster. Sagana ang Batanes sa rock lobster dahil mayaman ang kanilang karagatan sa mga shellfish at iba pang maliliit na isdang pagkain nito. Sa isang bed and breakfast sa May Ivana, Batan, payi ang most requested dish ng mga guest ni Nanay Elisa. At ang kanilang specialty, buttered garlic payi. 3 ingredients lang ang kailangan, butter, bawang, at ang rock lobster. Magpapakulo muna tayo ng tubig, tapos lalagay na natin yung payi para ma-steam. Tapos hintayin natin pag pumula na. Igigisa na natin yung bawang sa butter. Tapos ibalik natin yung payi para absorb niya yung ginisa nating bawang. At ready to serve na ang buttered garlic payi. Ay kamudyat ako manta na may chance sa payi. Okay siya, lasa naman yung lobster sa kanya. Ayun, nagpasarap si butter. Masarap. Mga kapuso, titikman nyo ba ang mga dish na ito? Maniniwala ba kayo na ang mga nagsasarapang pagkain ito ay gawa sa lumot? Sa bayan ng Ivana sa Batan Island, nakilala namin si Nanay Tina. Sa edad na 70 years old, walang mababakas na panghihina sa kanyang katawan. Kalabaw nga lang daw ang tumatanda. At isa sa nakasanayan niyang gawin tuwing umaga ang pumunta sa tabing dagat para manguha ng humot o lumot sa salitang Ivatan. So, ano pong gagawin natin ngayon, Nay? Mangunguha tayo ngayon ng humot. Humot? O, yun Ba't tinatawag po ganyan na yung humot. buhok niyo? Ito. Na, lumalas yan, no? Ano po?
Matanda na rin yung vakul ko. Eh, hindi tama ang sa tawag akin. dito, vakul. Vakul, yan ang... Ba't po kayo nakasuot nito? Ito, kailangan susutin ko rin itong kailangan vakul. ito. Pwede sa init, pwede rin sa ulan. Nakilala ang mga Ivatan dahil sa imahe nila na nakasuot ng mga headdress na kung tawagin ay vakul, na inaakala ng karamihan palamuti lang sa katawan. Pero ang totoo, ang vakul ay panangga ng mga Ivatan laban sa matinding sikat ng araw at ulan. Sa ano po ito? Ano Ay, po abaka. ito? Abaka. Abaka yung ano. Abaka ito, tapos ito. Ito, ano ito eh, isang halaman nito na buya-buy ang tawag. Buya-buy. Kailangan sinusuot itong ganyan. Oo, protection sa init at saka sa ulan. Mangunguha kami ngayon ng humot or yung lumot. Eh dahil mainit, kailangan magsuot kami ng vakul. Vakul, tama ba? Para ano, maproteksyonan yung putis namin. Yan na siya. Yung, ito po, ganito! Ito! ipik mo lang siyang ganun, ilagay mo dito. Ganyan lang? No matter na kahit sasama yung buhangin. Kasi mamaya maaalis yan pag nilinis natin. Pagka may tubig siya, mahirap kunin ito. Oo nga, parang ang hirap niyang kunin. Mahirap nga siya. Stir natin dito sa tubig, maaalis na yung buhangin niya. So, ang hinahanap natin ay yung dark green seaweed ito. na medyo dark color. Yung dark color siya. Ito, Saka, iba ito. smooth siya. Ito rin ba yon? O yan yun. Ito iba. Mas magaspa. Alam ko na yung technique. Meron pala siyang puno eh. O yan. Meron siyang ugat eh. Oo. Pag nakuha mo yung puno, yan. Makukuha mo na lahat. Ayan o, pag ginanyan mo siya makukuha mo yung so puno. makukuha mo yung puno. Wow, hindi ko ma-imagine na Kinakain ito. na kinakain ng tong lumot na to. Kasi, di ba usually kapag may lumot yung dagat, Dumi na. sinasabi nila madumi yung Madumi dagat. na yung dagat. Di ba nga sa Boracay, di ba? Oo. Laging sinasabi, kapag May lumot. may lumot, yak, ganyan. Iba yung lumot namin dito eh. Kinakain yung lumot dito. Wow, ito daming lumot. Yay, daming pagkain. Malagos yan. So, hindi nyo siniscrape? Ayaw ninyo? Hindi. Bakit hindi Ayaw nyo? ng munisipyo. Kasi pagka in-scrape mo yan, matagal bago tutubo ulit. Samantalang yung ginagawa natin na ginaganyan lang natin, bukas, pwede mo nang kunan uli. Para hindi siya, Ganun talaga mag-isip yung mga Ivatan. Yan na Talagang nga. very At least, important sa kanila na... Yung para bukas. Oo, yung para bukas. At least may para bukas. So, ang kanilang philosophy ay huwag kang kumuha ng sobrang dami, kumuha ka lang ng sakto Tama para sa lang. araw na ito. Para bukas, Mayroon kang aanihin panbukas. Yan. Ang mga nakuha naming humot, huhugasan gamit ang tubig alat. Medyo pigaan natin. Pipigaan, okay. Ngayon ang practice namin, pagka gusto namin siyang mahabang panahon. Ma-preserve siya. Ma-preserve siya. Ginaganyan na lang namin para siya, manipis siya. Tapos ine-air dry namin or either sa sun dry, hindi masyado maganda. Mas lang, yung low heat lang, hindi yung malakas ang init. Yan, dinadry namin na gano'n. Patutuyuin nyo ng ganyan. Patutuyuin namin. Tapos, pag natuyo yan at gusto na namin mag-ulam, igagagad mo lang siya. Hindi yan nabubulok? Eh, pwede na yan. Lutuin na natin yan, Nay. Oo. O tara, luto tayo. Ipatitikim sa atin ni Nanay Tina ang dalawa niyang special humot recipe, ang humot salad at humot soup. Actually, ang seaweed ay pagkain din ng mga isda. Yun na nga, Diba? ang sabi nila, Ang parang seaweed ay pagkain ng inaagawan, isda. Tapos, inaagawa natin ng mga isda. Pero at least naman, hindi naman siya, Hindi, dahil... pero kasi syempre, kapag nakatira ka sa isang lugar katulad ng Batanes na talagang you really need to survive, Yes. diba? Survival food ito. Kailangan maging innovative ka. Yes. Oo. Medyo mahina ako sa alat, magtimpla, kaya itry mo na lang mamaya. Sige. And then, ginger. Chop onions para mabango siya. Then, lagyan natin ng kamatis. Pigaan na natin yung kalamansi. Ng kalamansi.
Perfect. Ayos ng timpla. Perfect. Ayos na. Ayos na ayos. Hindi mo iisipin na pwede palang maging ganito kasarap ang lumot. Lumot ng Oo, bato. lumot ng bato. Nice. Sa pagluluto naman ng lumot soup, Bawang. igigisa ang bawang, sibuyas at luya. Pagkatapos, dadagdagan ito ng tubig na magiging sabaw ng ating soup. Titimplahan din ito ng asin at kamatis bilang pampalasa. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang humot. Hahaluin ito hanggang sa humalo ang kulay ng humot sa sabaw. And after a few minutes, luto na ang ating humot soup. Ay, ang sarap. Talagang soup. Oo. Para siyang spinach. Ang sarap. Hindi mo iisipin lumot ito. Hindi lang siya appetizing sa unang tingin. Pero, promise, masarap siya talaga. Medyo yung texture lang niya, medyo may pagka-slimy. Pero masarap. Ako gusto ko siya. Ang nag-iwan ng marka sa atin ang katangian ng mga Ivatan na sa kabila ng mga hamon ng kalikasan, ipinakita nila ang kanilang katatagan at ang pagiging likas na mapamaraan. Magandang gabi, ako po si Cara David at ito ang Pinas Sarap.